ka na, baka masobrahan sa kawaii. Okay. So, nakaano na ako. Naka-share na ba yung screen ko? Hindi Wala pa. pa po, sir. Wala pa. Pero yung kabilang screen ko, nakikita nyo. Wala din po. Yung screen ko, yung camera ko. So, mag-share tayo ng screen. Ayan. Kita na. Kita na. Yes po. Okay. So, again, ang walang katapusang mounting, no? Mount C colon, Mount C space C colon backslash the base 3 plus. Okay. Sino hindi pa nakakaalam nito, mag-isip-isip na. Anong gusto nyo? Face-to-face o online? Presentation. Online, Online, no? sir. Online, Ay, sir. ano online? Online, sir. Online. Online, online. Okay. Hindi, lalagay ko na lang option doon. Kung sino yung pinakamaraming choices, yun ang gagawin natin. No? Doon sa form. So, andito na tayo sa ating was this, was this interface ng ating DBase. So, check muna natin yung ating databases. Directory tayo, asterisk.dvf. Meron tayong tatlong database. Grades, profile, subject. So, mag-directory tayo ng PRG. dir asterisk.prg. Meron tayong 3, 4, 5, 6, 7, 8 programs. 8 PRGs, no? Except for the B-Day PRG. Sample lang natin yun. So, basically, meron tayong NGR, Del Pro, NPro for new profile, DGR, delete grade, VGR is to display the grade, Edit Pro para sa editing ng profile, View Pro para sa display ng profile, at yung NGR para sa data entry ng grade. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is i-integrate natin. I-integrate natin yung ano, lahat ng program natin under one main program. Okay? So, paano natin i-integrate yan? May nagtanong na sa akin ito eh. Yung iba dyan naka-integrate na eh. No? Parang nagsusuper advanced sila. So, para sa ano, sa kaalaman ng nakararami, so, paano tayo mag-integrate? So, mag-create muna tayo ng bagong program. So, pangalanan natin tong ano, main. So, modicom main. Enter. So, ito na, no? So, ano yung mga, ano natin, header, set, talk off. Ano pa yung isa? Set, echo off ba yun? Set, status bar off. Tapos, set, safety, safety off. Ginagamit to para hindi na magtatanong sa DBase kung mag-overwrite siya ng mga index file, no? Yung set safety off. Ito, para saan naman to? Set century on. Para saan yung set century on? Para i-display niya yung ano, yung date Kabuang date. ng kompleto, no? Hindi yung dalawang digit lang pagdating sa year. Okay? So next, le-layout muna tayo ng screen. Yung itsura ng screen natin. Siyempre, gagawa ako ng box at let's say 11 hanggang 20, let's say 24 or 22, no? Gawa tayo ng double box. Try nga natin to. Domain. Mali. Bakit? Anong error ko dyan? Anong error ko dyan? Kulang ako ng colon. So, comma. Let's say colon 78. Console W. Yun. Ang aking box. Lagyan natin ng title ang ating screen.
So let's say at another line, no, at 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, row 21, hindi, row 3, colon, 77, double again. Try natin. Ayun. So, maglagay tayo ng title ng ating screen. Saan? Sa 2. Let's say 2.5. Say, ano maganda i-title sa program natin? 2.5, say, sabihin natin, student uh, profile. So, student management. Yan, ganyan, kanyari. No? Student management system. Hindi school, student lang. So, try, Control W, do, mean, yun. No? Wala siya sa gitna. So, paano natin igigitna yan? Dalawang way. It's either iusog nyo to, iwan nyo yun, usog nyo yan, tapos iwan nyo ito. No? Pag niran mo yan, umusog din siya. Diba? Yung pinakamadali. No? Kung ayaw nyo mag-compute, so usog mo, tapos iwan mo. Pero kung gusto mo mag-compute, dito mo baguhin sa row colon. So, pinakita ko lang to para ano, meron kayong other idea. O, di ba? Nasa gitna na siya. No? Okay. Pwede rin yan. No? Walang problema yan. Kayo naman yung programmer. Eh. Screen. So, sabihin kong at row 4, colon 1, magsisay ako ng, let's say, CHR. Alam niyo yung CHR? Alam niyo yung ASCII code? Kunyari, magsisay ako ng ganitong symbol. Yan. No? Paano ko ginawa yan? Pe-press ko lang yung alternate, tapos sa number key, magpe-press ako ng number. So, Alt 177, yun ang lumabas. So, yun yung ang ASCII code niyan, Alt 177. Yan yung symbol na yun. So, kung iraran natin to, ayun siya. Ayun siya, no? So, maling lugar. Lagyan natin to sa 2. Control W. Pag niran natin siya, naging 1. Okay? Kasi, kinu-convert niya into numeric value yung symbol na ito. So, sa una, tama. Pero pag tinignan natin yan, nagiging 1 siya. Okay? So, para maiwasan yan, magsisay ako ng function CHR177. So, ano itsura nitong CHR177? Ayun na itsura niya. Okay? So, pwede niyong palitan yung mga number, no? Kung anong gusto niyo. Kunyari, sabihin natin, 1973. 1973. Pag in-execute ko yan, ayun, yung 1973. Kaso, out of range. Okay? So, pili tayo. So, 10. So, Alt 10. Wala eh. Walang Alt 10 eh. So, sabihin natin Alt 179. Ayun. Alt 117. Yung mga itsura lumalabas. So, Alt 1977. Ayun. Alt 164. Ayun. Alt 164. N niya yung 164 eh.
Kailangan ko yung pa-cross. Ano ASCII code ng parang cross? Ayun, 197. So, gusto ko yan yung naka-display. So, pag niran ko yan, ayaw niya. So, letter E siya, no? Gawin na lang natin tong 197. So, pag niran ko yan, ayun yung itsura niya, 197. Okay? Gagawin ko, pupunuin ko yung screen ko ng ganyan. Ganyan, no? 197. Or, yung isa, yung 177. So, pupunuin ko yung screen ko ng ganito. Or 197. It's up to you anong gusto nyo. So, parang trip ko yung 197. Ayan. Okay? So, pupunuin ko siya. Magmula dito, hanggang dito. Tama. So, ilang pirasong ganito. Magmula rito hanggang doon. Ilang piraso yon. Kung ang line natin sa box is 1 hanggang 77, ilang spaces meron? Ablog. Are you there? Madam A, andyan ka? Ba yan? Tulog agad. Hana, wala tulog siya, no? Tulog si Madam A. Sino? Ilan? Ilang spaces meron ako? Kung yung line ko sa border ko, ang start niya 7 sa colon at ang last colon ko ay 1 at ang last colon ko 78. 77. So, try natin, no? So, paano ako magdi-display ng symbol na 197 in character 77 times? Ano yan? Isisay ko ulit ng at another row 4, colon 3, tapos say, CHR, 197. Pwede kong gawin yan, no? Pag niran ko yan, ayun na, dalawa na siya. Ang problem ko is 77 yun. Ay, ilan? Miss Dairo, ilan? 75. So, ibig sabihin, 75 ako magaganito, 75 times. Okay, so paano natin mape-prevent yun? So, I will be using another function, yung tinatawag na replicate. Replicate, no? Replicate, ganyan. Okay, tapos, comma. So, i-replicate ko tong CHR na to. How many times? Let's say, 75. Ayun. Try natin kung gagana. Ayun. 75 times. So, kung titignan niyo yung syntax, starting at row 4, colon 2, magsisay ako ng character 197. Kung ano man yun yung pa-cross, no? Pero this time, i-replicate ko yung character 197, how many times? 75 times. So, ang structure ng syntax is, at row colon, say replicate, function, open function, CHR, open function 197, kung anong character to, close function, comma, how many times nang i-replicate, tapos close. Okay? Yun yung sa niya, syntax niya. Ito yung structure ng syntax niya, no? So, kumbaga, yung unang argument ng replicate, open function, tapos yung first argument, yun yung i-display mo sa screen. Separated by comma, yung next argument, which is 75 sa atin, yun yung how many times niyang i-display sa screen. Kaya nung in-execute ko to, ang nangyari,
Ayan na, that's 75 times. 75 crosses. 75, 197 character. Symbol ng character. Kapos pang isa, no? Dapat yan 70, 70 what? 76. Okay? So, dapat 76. Bakit naging 76? Kasi ang start mo 1, ang ending mo 77. So, minus ano ka dyan? Minus 1. Okay, ay minus mo yung 77 to 1. That is 76. Kaya pag niran natin yan, dikit na siya. Eh gusto ko punuin yung buo. Paano gagawin ko dyan? Punuin ko yung buong screen. So, pwede kong gawing eto, kopyahin ko sa baba. Tama? Row 5, column 2, say, replicate the character 197, 76 times again, but in another row. So, pag niran ko yan, ayun na. Diba? Nagmukha na siyang chicken wire. No? Lahat. So, from row, sa ating box, ang box natin is from row 1 to row 22. So, ilang rows ang available? Ilang row ang available? 20. So, ibig sabihin, 20 times ako magaganire. 20 times ko itong itatype hanggang ma-reach ko yung alin, yung row na 20, no? So, so next dyan, at row 5, column 2, at row 6, column 2, at row 7, column 2, so on and so forth, until ma-reach ko yung 20. Ang hirap gawin no, no? Gagawin ko na lang, ipo-formulate ko. So, paano ko gagawin yun? Sabi ni Miss Monica, meron akong 20 rows from row 1 hanggang row 22. So, ima-minus mo yung 1 sa 22, that is 21, no? So, kulang kang isa, Monica. Sa 21 yun. So, this time, ang babantayan ko is yung row. So, the best thing to do dyan is mag-declare tayo ng variable, row. O kaya R is equal to, sabihin natin, starting row natin, ano? Row, row your boat. So, 4. Okay, yun ang starting row ko. Ngayon, mag-i-implement ako ng do while. Do while R is less than, anong last row ko? 22. Okay? Do while R is less than 22. So, meaning, habang yung R mo ay mababa sa 22, i-execute mo yung replicate. Until such time na yung R mo maging equal to 22. Tsaka lang siya i-stop. No? So, gagawin ko bago ako mag-loop, kailangan kong i-increment yung R ko. So, my R will be equal to R plus 1. Tsaka siya ngayon maglo-loop. Saan siya babalik? Dito sa do while. Check nyo yung R mo. Tapos, and do. So, tama na kaya, ere? So, do while R is less than 22. So, at 4 to say replicate yung character na yon. Yung R mo will become, pagbaba rito, anong value ng R? Hello, Mike? Nandiyan ba si Mike? Murphy, anong mangyayari sa R bago ka mag-loop? Mike test. Hello, Murphy. Hello. Hello. Loy, anong mangyayari sa R? Ano magiging value ng R? Ano ba yung R? Magiging, Magiging 2, sir. hindi siya magiging 2 actually, magiging 5 siya. Kasi initial value ng R is 4. Ayun sa taas, no?
Pag in-increment ko yan, magiging 5. So, maglo-loop siya. Pag ikot niya doon, Thank you, sir. yung R natin is less than 22 pa rin. So, i-replicate niya ulit. Until such time yung R nyo maging 22, tsaka siya mag-undo. Gagana na kaya to. So, try natin. Control W, do main. Oh, hindi gumana. Pero walang error. Anong palagay niyang problema? Kung babalikan natin yung program, ang problema dyan, gumana siya, no? No error. Ang problem kasi dyan, nakita niyo yung 4, hindi niya Dapat tinitignan yung 4. Doon niya laging dinidisplay. Meaning, nag-display siya ng character 197 20 times at exact row. At the same row. Lagi niyang nilalagay sa 4. No? Lagi niyang nilalagay sa 4. So, meaning, useless yung ating incrementation. So, dapat ito, gagawin mong R at R2. Para pag nag-increment ka, yung R mo will become 5. Another increment, yung R mo will become 6. Okay, so pag niran natin ngayon yan, so ganyan na siya. Okay, so kung titignan nyo, parang ang hirap gawin, no? Kasi napuno yung screen. Pero nag-implement lang tayo ng do while dyan. Okay, so napuno yung screen. Nile-layout pa lang natin yung screen. So next, so ano itsura ng screen natin? Yun. Gusto ko merong box dalawa. Isa dito sa side na to at isa rito sa side na ito. So yun ang gusto kong box. At isa pang box dito sa baba. Pag ganyan. Toink. Mahaba, no? So gawin natin yung box sa left side. So anong coordinate ko? Anong coordinate ko? Hello, mic test. Ang main box ko is 112278. So gagawa ako ng box doon sa left side. Kalahati lang nung 112278. Ang last line ko is na ginamit is row 5. Row 2. Row 3. No? Row 3. So pwede akong maglagay sa row, let's say row 4. O row 5. Tapos colon, let's say colon 5. 2. Sabihin natin, ang last row ko is 20. 1, 22. Minus 1, 21. Tapos 20. Minus 2. Minus 3, 19. 18, 17. So at row 2 row 17, colon, kalahati ng 76. Ilan mga kapatid? Mga kapatid, ilan? 30? O, sige, 30. 30 muna tayo, Leslie, no? Para ma-check natin. Double box. Control W. Ayun. May box ako ron. 30. So, lakihan natin konti. Sundin natin yung suggestion ni Miss Dairo. Ano yung Dairo? 38. 38. So, pag niran natin, ayun na. Okay? So, 38. Gusto ko ngayon, tanggalin yung laman. Kasi yung box kong yan, ito gusto ko i-clear tong laman na to. Ito lang specific location na to. Hindi lahat. So, paano ko i-clear yan? Tignan natin kung gagana to, Yung loob ng box ko is row 6, colon 6. Tama? Tama ba? Tama. Salamat sa sagot, no? At
Row 16, colon 37. Yan yung coordinate ng loob ng box, hindi kasali yung line. Tama? Tama, no? Try nating mag-clear kung gagana. So, try. Control W. Ayun, hindi siya nag-clear. Meaning, this syntax is hindi pwede, no? Yan. Hindi gumagana. Kung dito ka ilagay. Ayun. Okay na? Na-clear na? Nakita niyo kung paano? Pumasok ako sa loob ng box. Ang box ko is upper right corner 55. So, ang loob niyan 66. Lower left corner is 1738. So, ang loob niyan is 1637. So, yung loob ang tinutukoy ko. Ngayon, kung magki-clear ka ng multiple lines at multiple rows, no? Under one line, under one instruction, under one line of command, ang syntax niyan is at row colon, yun yung upper right corner, clear to, no, row colon, yun yung lower right corner. Kaya nung in-execute natin yan, na-delete yung 55 at 20 at 16 ano to? 16 something, no? 1637. Yun. So, na-delete siya. Agad. Isang ano lang. Isang command lang yun. Isang line lang yun. Ito lang line na to yun. So, again, gagawa ko ng another box sa right side. So, anong row gagamitin ko? Still row 5 para pantay sila. Pero ang starting colon ko is hindi ko na pwedeng gamitin yung less than 38. So 41, 42, 43. Anong gusto nyo? 41. 2 row ano? 17 para magkasing laki, no? Ngayon, ano yung ano ko? Colon ko. Hello. Mic test. Hello, mic test. 75. Double. Control W. Ayun. Ayun, oh. Hindi nga pantay, eh, no? So, okay lang. So, kayo na lang magpantay. So, gawin ko, usog ko siya, no? Gagawin ko siyang 1975. Tapos, i-clear ko yung laman. So, at, i-clear ko yung loob. So, anong row? Hello. 6, colon, 42, clear, to, yung lower ko, that is 18, kasi 19 yon, colon, 70, 70 what? 73. Kasi gusto ko dong gawing 74. Okay? So, pag in-execute, yan. Hindi pantay. Oh, dapat pantay sila, no? So, ayusin natin. So, that is 1738. Kaya pala eh. So, this is 17. Sorry, typo error. So, this will be 16. No? So, pag niran, okay na. Ay, hindi. Naputol yung line sa gilid, no? So, kasi dapat nasa 40, 41 to eh. This should be 42. Yan. Okay? Question? So far, wala. No? Dinidesign natin yung screen ng ating main program. So far, walang question. So, maglalagay ako ng another box magmula rito hanggang sa dulo. So, paano ko gagawin yun?
So, ang row ko ay row 17. So, di gawa ko ng box 17, 18, at 19, colon 5, hanggang 21, colon 74. Sige, 74. Para pantay. Double box. Ay, mali. Sorry. Ang lucky. So, row, anong row ako? 19, no? Yun. Control W. Ayun. Ito. So, gusto kong i-clear yung loob. Paano ko i-clear yung loob? Ha? Paano? Pwede ko bang gamitin to? Pwede rin, no? O kaya, pwede rin another way, no? At row 19, 18, tama, row 19, colon 6. Okay? Magpapasay ako. Say ako ng space. Say space, how many times? Paano nyo malalaman kung how many times? Ang start nyo is 5, colon, at ang end nyo is 74. Ilan yung nandun sa loob? Ma-minus nyo lang yan. That will be 69 minus 1, 68. So, try natin 68. So, tong line na to, at 19.6, mag-say ako ng 68 spaces. Kaya pag in-execute mo yan, ayun, ang dinilit niya yung line. Dapat pala hindi 19. Ano siya? 20, no? So, 20 siya. Yung sa loob. So, pag niran, ayun na. So, deleted na siya. Okay na itsura ng screen natin. No? Meron tayong dalawang window, left and right, at another window. Gagamitin ko tong sa baba para sa prompt window. Tong side na to, nandyan yung nandyan yung profile. Sa side na to, dyan natin ilalagay yung grades. Pinagsama ko na under one screen. Okay? So, dito muna tayo sa profile window. This is our profile window. Yan. So, at sabihin natin 6, 5, say profile. Gawin na lang natin profile. Ganun. Okay. 6, 5, 6, 7. Nag-say ako ng profile. Control W. Ayun. Paano kay gigit na? Pwede nyo itulak. Or pwede nyo palitan dito. Ang space ko lang is from 5 hanggang 38. 5 minus 38, 33. Okay? Divide mo sa 2, 15. 16. 15. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung 15 tapos 7 to, divide mo sa 2, sabihin natin 4. So, ilan to? Dapat. 15 for 19. Try natin ha, kung gigit na ha. Ayun. Tama, di ba? Sakto yung computation ko, no? Ngayon, ano-ano yung program natin para sa profile? At 6, asan na yan? At row 6, row 7, row 8 tayo. Colon 7. Okay. Magsisay ako ng
Sabihin natin, N. Lagyan natin dyan N. Dash, tapos new profile. Ayan. Close. Close. Try natin. Ayun, new profile. Ano pa? Ano pa yung mga program natin para sa sa profile? So kung di nyo matandaan, i-directory ko lang siya, no? dir asterisk.prg. PRG. So meron tayong npro para sa new profile. Meron tayong ano pa? Del Pro para sa delete profile. Edit Pro para sa edit profile. At saka View Pro para sa view profile. So meaning sa profile meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat na program, no? So dapat sa ating main meron tayong apat na choices. So yung unang choice natin is for new profile. So at 9.7, yung second option or choice natin is gawin natin tong D o V, no? Tapos, sabihin natin display o view, no? View profile. Okay? Tapos, at 10.7, let's say, i-display natin yung option ng D para sa, ano to? Delete. Delete profile. Tapos, at 11.7, say natin yung option ng edit. So, E. Yan. No? Tapos, edit profile. Try nating i-execute. Do. Do, main. Ayun. Diba ang saya? Pantay-pantay ba? So, pantay-pantay siya. Pwede pa nating i-expand ng konti, no? Parang wala sa ano eh. Parang wala eh, no? Wala sa gitna eh. So, lagyan natin ng spaces in between. So, na 8, 10, 12, 14. Okay? So, ganyan itsura niya, no? Pag in-execute, yun. O, di maganda na. Usog natin ng konti sa gitna. So, colon 7, gawin nating 9. Para umusog ng konti. Ayun. So, gamit na siya. Sa kabilang side is, ano ilalagay ko? Grades. Okay? So, sa grades, meron tayong, ilan ang option natin sa grades? Meron tayong new grade, uh, delete ng grade, tapos display ng grade. So, tatlo lang. So, tatlo lang. So, sa right side, ito yung aking right side. Okay. Sa aking right side, diyan ko ilalagay yung at, siyempre, anong row? Row 8 pa rin. Okay? Pero this time, iba ng colon. Naka 41 ako rito eh. Ito kasi 9. Kasi yung box niya is nagsimula sa 6. Tama, sa 5. So, dito 41, gawin ko tong colon 44.
Say, ano magandang option? Grade eh. New grade. So G. Okay? Say G. G. Okay? Tapos, lagay natin dito, new grade. Thanks. Okay. So, try nga muna natin. Yan. New grade. Ay, walang title yung box mo. So, titlean natin. Titlean natin, Atra 6. Tapat natin sa profile, colon 44. 44. Sasabihin natin colon 50. Isesay ko grades. Okay. Pag ni-run, yan. Wala sa gitna. No? Usog na lang natin later. So, new grade, 55. So, at 9, hindi 9, 11. No? 11, ay 11, sorry. Plus 2 lang pala. So, at 10:44, say, ano pa? New grade. Tapos, yung isa is edit ba? Edit grade. Delete, edit. So, delete. So, anong magandang selection ng delete? H. Sige, H tayo. No? Delete grade. Close. Tapos, at 12, 44, say, uh, edit. Unahin natin yung edit para maganda. No? So, edit natin. H is for edit. Tapos, mm, delete is for, may display pa tayo eh. Wala tayong edit. Ang meron tayo, display. No? So, H is for display. Tapos, R is for, R is for delete. Tama ba? dir asterisk.prg. So, tatlo, no? Display grade. Meron. Delete grade. Display grade. New grade. New grade. Delete grade. Display grade. Okay? New grade, delete grade, display grade. So, dito, new grade, display grade, delete grade. Okay, so tama na. So, try nating i-execute. Okay, so sakto na. So, maganda na yung display natin. Mag-highlight tayo. Pangit eh, no? Napaka-dull, no? Wawenta yung display niya, no? So, gagawin natin, gusto ko yung lahat ng options, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nagbi-blink para masaya. Nagbi-blink siya. Yun lang letter N. Letter N, letter V, letter D, letter E, G, H, saka R. Nagbi-blink siya. No? So, paano ko siya gagawin? Paano ko siya i-blink? Okay? Hello mga kapatid. Any idea? So, ganito yan.
Magki-create ako ng another display. I-overlap ko yung display ng ano. So, lagyan natin rito. Blink, blinking. So, i-overlap ko yung exact location ng mga options. Kunyari yung N. Nasaan yung N? Anong location ng N? Nasa row 9, colon 10. Tama? Hello. Nasa row 8, colon 10. Bakit? Kasi ito yung 9. So, pang 10 siya. Row 8, colon 10. So, gagawin ko dyan at row 8, colon 10, magsisay ako ng N. Ganyan lang muna, no? Nasa na yung V? Row 10, colon 10. So, at 10, 10, isisay ko yung, ano yung isisay ko? Yung V, no? Yung V. Yan. So, next, isisay ko yung D, nasa 1210. At yung E, nasa 1410. So, at 1210, say D. At 1410, say natin yung E. Tama ba? Tama, no? Yung GHR, so yung GHR, si G is nasa row 8. Anong colon? 45. Okay? But 45 kasi at 844, sa 44 nandun yung bracket. Bracket ba to? Basta yan, no? So 44 yan. So therefore, yung letter G natin nasa 45. Kaya 45 tayo rito. At 845, isesay natin yung, ano isesay ko? G. Tapos at 8, at 10:45, isesay ko yung H. At 12:45, isesay ko yung R. As in remove. Tapos, para medyo maganda, kukulayan ko siya. No? So, paano? Set color to. Sabihin natin na kulay green. G, GR. Green siya na highlighted at nagbi-blink. Plus asterisk. Hanggang din eh. No? Set color to. Control W. Do. Ayun. Okay. Pwede nyo yung pag-ibahin ng kulay yan. Gusto ko ibang kulay yung ano, sa grade. Para hindi sila pareho ng profile. Para may distinction. So, kung gano'n ang gusto kong mangyari, ang application ko lang ng green na blinking, isang ganito lang. Dito ako magre-return ng color sa default. Set color to. So, sila nga affected ng green na nagbi-blink. Itong area lang na ito, yung nasa loob. Ngayon, etong tatlong to, gusto ko kulay yellow yan. O di magsiset ulit ako ng another color. So, set ko siya RGR plus tapos asterisk. Tapos i-default ko ulit yung kulay. So, pag in-execute mo siya, magkaibang kulay siya. What's wrong with this? Wala ako ng 2. No? Dapat meron yung set color 2. Ito, set color 2. Ayan. Kaya pag ni-run, ganyan na itsura niya. Isang green at isang yellow. So, it's up to you anong gusto niyong kulay.
Ngayon, kulang pa ako ng isang option. Kung titignan niyo yung main nyo, walang way para mag-quit sa program, no? So, dapat meron ka pang isang option. Saan natin ilagay? Lagay natin sa area ng grade. Okay? Nasa area sa ng grade. Lagyan natin ang quit. 12, so 14, no? At 1444, magsisingit tayo rito. At 1444, usog natin ng konti. Mga 55. 55, 50 lang. 55, say. Sabihin natin ano, Q. No? Yung Q is to quit. Pag niran natin, ayun. Pwedeng banda rito para nakahiwalay siya. No? So, baba pa natin. Anong last line ng box natin? Anong last line ng box natin, mga kapatid? Hello? Anong last line ng box natin? 19. So, yung quit, ilalagay ko sa row. Sabi mong row, row 17. At colon 60. So, ayun siya. Lumagpas. Hindi siya 17. Ano siya? 16 lang. Yan, no? Pero this time, yung Q natin, nagbiblink din. So, pero hindi siya kulay green o kaya yellow, no? So, gawin natin siyang kulay red. So, ang gagawin ko rito, another, at row, nasan yung Q? Anong lugar? Row 16, colon 61. Okay? So, at row 16, colon 61, magsisay ako ng Q. Pero this time, ang color ko, red plus asterisk. Ayan. So, siya lang ang gusto kong affected ng red, kaya sa baba, i-default ko yung color. Set color to. So, pag in-execute, ayan na. So, di ba, ang ganda na ng screen natin. Okay, so, okay na ako dyan. So, next is yung option. Dito natin ilalagay sa baba yung option. So, sabihin natin, please select an option. So, ganunin natin sila, no? So, anong lugar yon? Asan yung maliit na box natin? Hello, mga kapatid. Asan yung maliit na box? Pakikausap nyo ako. Raw. Hello? Hello? Where is the box? Asan yung box na maliit? Diba dito na pinagawa sa taas yon? Ayan. Ayan. Nag-clear. Tapos ito sa left. Nag-clear. No? Asan yung box? Anong row? Hello, mic test. Anong row yung box? Sa loob ako ng box. Ito, dito, anong location to? 20. No? 20 yun, 20. Sa 20 ko nilagay yun. Okay? Ito. So, at row 20, let's say colon ano ko, 5, 7, say. Sabihin natin, say, please choose an option. An option. Ganyan lang. No? So,
Siyempre, kailangan mag-declare ng variable dito. Declare tayo ng variable choose. O variable pili. Ayan, pili ka, no? Is equal to space 1. Tapos dito, mag-get tayo ng pili at magre-read tayo. Okay, Control W. Ayan. Please choose an option. So, ang option natin yung mga blinking. Blinking ek-ek, no? So, ako si user, kunyari gusto kong mag-display ng profile, pe-press ko letter V. O kaya gusto kong mag-display mag-delete ng profile, ipe-press ko letter D. Edit letter E. So on and so forth. So, let's say, ipe-press ko yung letter V. Isa lang gagawin ko para ituloy nyo yung iba. So, dapat, pag pinress ko yung letter V, ano mangyayari pag pinress ko yung letter V? Mag-e-execute yung view profile. Na? So, paano natin gagawin yan? So, dito yan. Sa last part ng program, no? Pagtapos mo humingi ng selection, mag-i-implement tayo ng do case. Do case function. Okay? Yan. So, sabihin natin, do case pili. Okay? Case pili is equal to letter V is equal to letter V. Yan. Pag letter V, case pili is equal to letter B, ang gagawin nito, idudu ko yung anong pangalan ng program natin na nagdi-display ng profile. Anong pangalan ng program natin na nagdi-display ng profile? Hello, mic test. Anong pangalan ng program natin na nagdi-display ng profile? VUEPRO. View Pro. Yan yung pangalan ng program natin, yung file name na nagdi-display ng profile. View Pro. So, dito, do case. Ibig sabihin yan, kapag yung laman ng pili ko is equal to V, i-execute niya yung view tapos view pro. I-execute niya yan. No? So, ganyan lang siya. Dalawa gagawin ko. Case pili is equal to Q. So, anong i-execute niya? Meron ba tayong program pang quit? Wala tayong program na pang quit. Pero, meron tayong command para mag-quit. So, lalagay niya lang dyan, quit. Paano ba mag-quit sa DBase? Anong command? Exit or quit? So, quit. Tapos, so on and so forth. So, ibig sabihin, lahat ng options nyo, no? G, H, R, Q, lahat ng options nyo, lalagay nyo rito. Okay? Pati yung quit. Pagdating sa dulong, lalagay nyo na lang dyan is end case. Okay? Control W. Do natin. Do main. Ngayon. Pag pinress ko yung Q pa lang ginawa ko, tsaka Q pa lang, tsaka view. So, try natin yung view. Ayun. So, this is ito ba yung ating, view profile? So, tama yan yun, no? So, let's say, student number ACT dash, meron ba tayo nun? ACT-2023-18. Pag in-enter ko yon si Murphy. Pag nag-no ako rito, dapat ang balik niyan sa main. No. So, hindi siya bumalik sa main, no? So, ang gagawin ko ngayon, kailangan nyo i-edit yung mga subprogram nyo.
Modicom VUE PRO. So dito, kasi pag nagno ka, ang gagawin yan, magki-clear, mag-exit. Pag nag-exit yan, mag-exit yan dito. Sa end if, tsaka dito. No? So, pwede kong i-execute ulit dito yung main. So, maglalagay lang ako dyan, do main. Tama yan, Miss Dario, no? Do main. Pag niran ko ngayon tong aking main program at sinelect ko si V, ibig sabihin, iraran ko yung view profile. So, maglalagay ako ACT 2023-18, si Murphy yan. Pag nag-no ako dyan, kasi pag nag-yes tayo dyan, babalik yan dito. Hihingi lang siya ng another student number to display. Pero pag nag-no ako dyan, dapat ang exit niyan hindi sa prompt. Ang exit niyan dapat doon sa main. So, pag nag-no ako rito, balik siya doon sa main. Okay? Ano pang gumagana dyan? Yung quit, no? So, try kong i-press yung quit. Pag nag-press ako ng Q, dapat mag-exit yung buong database, no? So, Q. So, nag-exit yung buong database. So, meaning, babalik ulit ako. DBase. So, okay na yung ating main. Yun. So, paano siya ginawa? Una, i-layout nyo muna yung screen. Tapos, pag na-layout nyo na yung screen, ayusin nyo muna yung layout. Ang dulong-dulo niyan, ito na. No? So, ito na. Pero dapat magdi-declare ka muna ng variable. Variable pili. So, yung option mong, yung magiging laman ng pili, yun yung i-check dito sa do case. Kung yung pangalan ng variable dito, yun yung i-do case nyo, plus yung pangalan ng variable. Hindi pwedeng magkaiba yan. Okay? No? Unless kokopyahin yung program ko. Pero maganda, palitan nyo to para medyo kakaiba. So, kunyari, nilagay ko rito answer. So, dito, get answer. So, dito, do case answer. Tapos, case answer will be equal to kung ano yung options mo. So, dalawa lang ang ginawa ko. No? Hindi ko na ginawan lahat. Pero, ang kailangan yung maintindihan dyan, ipapasak nyo dito lahat sa loob ng do case at end case, yung mga options nyo. Tapos, lahat ng subprogram nyo, after ng exit, sa babang baba, i-execute nyo yung main program nyo para bumalik siya dun sa main. So, basically, tapos na yung ating main program. So, ganyan na itsura ko. No? So, it's up to you. Kung gusto nyo baguhin, gawain sarili nyo, i-review nyo yung lecture na to. So, basta ang unang gawin nyo dyan, i-design nyo muna yung screen, yung interface. Sa baba nyo na kunin yung options. Okay? Question? Wala? So far, wala nang tanong? Hello, Mike. Any question? So, tahimik na sila, no? So, ibig sabihin nun, wala nang question. Okay? Okay na? Okay na. So, pwede na tayong mag-quit muna. Tapos, anong next? So, wala nang next. Pwede na kayong mag-question. So, for Meow, 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 meow. Mama, nasa YouTube na ako. Sir, kailan may post yan, sir? Like and subscribe.